And these are serious violations of their political and civil rights. Maybe like marriage are being celebrated in that compound. But investigating and monitoring, Mr. Chair, Different ones, Your Honor. is not good enough. Considering the unfolding of events in several days and continuing up to today, I think CHR should do something. Pero kung halimbawa po ang gagawin nila, yung tulong lang talaga. Huwag mo na silang i-instigate. Sabihin na lang natin, tulong lang talaga. Huwag na nating instigate. Ito, may nag-comment dito, sabi ni G, ang tapang ni Torre, pero darating ang panahon, pagsisisihan mo rin ang ginawa mo. Mismo si BBM na rin ang magpapakulong sa iyo pag may investigasyon na. Alam mo, napakabubo mo. Oo. Diba? Tatanga-tanga ka sa buhay mo. Gumagawa ka ng sarili mong kwento. Yung kwento mo, napakalayo sa issue na nangyayari ngayon eh. Diba? Ma'am Yami Lai, shoutout po ha. May mga tatanga-tanga pa rin pala diyan sa comment. Joseph Jojo Nere, shoutout. O, tuloy natin. Against the government. Para walang masabi sa atin. Hindi ka mareredtagin, di ba, sir? Wala ho dapat maretag dahil sa lang sa pagtulong sa tao. Yes, sir. Kung ginagawa mo rin yung tungkulin mo na wala ka nang binabanggit tungkol sa gobyerno, basta tulong lang. Simple lang. Tama ba? Medyo broad ho kasi yung may binabanggit ka kontra sa gobyerno. Dahil ho ang when you Pagka redress nag-express ka ng grievances to the sentiments government, kasi, yung grievances kasi, Yes. wag mo nang sinasabi na yung grievance against the government. Talaga pong ganun eh. Kailangan natin pagtulong-tulungan ito. Ang government is doing what it can to protect our people. Ganun na lang. agree po ako doon. Kaya lang isa ho sa fundamental rights guaranteed by the Constitution is to redress government for grievances, Your Honor. Yes, sir. And But without, by addressing the government, but their without grievances, Your instilling Honor. in the people, no, yung sentimiento against the government. Yun ang problema lang, Diyos. Yes, Your Honor, I agree. In fact, in our Excuse me. meeting with them, with the Please allow me SFL, to first address the chairperson kasi parang nagsagutan na kayo. Yes. Madam Chair. Mainit si Marcolita kasi parang ang tingin niya dito sa mga kulto ay naaabuso. Marcolita, tingnan mo kasi yung both sides, okay? Ang mga pulis nag-announce na papasok dyan, okay? Hindi naman sila yung katulad sa panahon ni Digong na basta pasok na lang ng pasok, tira na lang ng tira, diba? Pero ito, marespeto po yung ating mga kapulisan. Nagpaalam pa nga lumabas pa nga yan sa mainstream media na etong araw na to, darating kami dyan, papasukin namin yan. Diba? Pero, ang agresibo dito, yung mga kulto na dinedepensahan mo ngayon, Marcolita. Diba? Kulto. May mga nasaktan sa mga kapulisan natin dahil sa pagiging aggressive nila. At tandaan mo, Marcolita, hindi naman gaganti yung kapulisan kung hindi sila nasaktan. Kasi never nangunguna yan. Diba? Ang mga agresibo, yung mga kinakampihan mong kulto. Diba? Kulto. Anyway, may mga ano din, may mga sa movie, may nakita ko sa mga movie na pag ang isang congressman o senador na kumampi sa mga kulto, malaki po yung natatanggap nila. Malaki yung binibigay sa kanila para depensahan lang yung kulto na yan. O, so marami yan, mga movie. Paghanap kayo dyan, marami. Gusto nyo, send ko pa sa inyo yung link. Diba? Ngayon, kahit ako yung pulis, papasok ako dyan sa kingdom, tapos itutulak-tulak mo ako, gagantihan talaga kita. Hahambalusin pa kita ng ano ko, batuta. Diba? Kung gusto mong magkaintindihan tayo, abay, huwag kang mananakit. Okay? Kasi, nandito kami, pinapatupad yung batas. Kung ako yung pulis, pinapatupad yung batas at sumusunod lang ako sa batas. Huwag mo akong itutulak-tulak. Kasi pag ako yung tinulak mo, hahambalusin talaga kita. Kahit pumutok pa yung ugat mo sa ulo, bahala na si Batman. Yun po yun. Tingnan nyo kasi, sino yung nauna? Marcolita naman! Ay, naku po. Tapos sabi pa sa akin ni Barkadista, bulag ka pre. Tanga ka pala eh. Ikaw yung bulag. Okay? Yung pagiging bulag mo, wag mong ipapasa sa akin. Kasi ako may utak, ikaw wala. Yun yung totoo dyan. Naku po. Sabi ni Carl Alejo, mabait nga mga pulis. Mas mabait nga yung mga pulis ngayon. Kumpara sa panahon ni Digong. Ano dyan sa kingdom, dinuduro-duro nila Minumura pa nila Tapos nagmumura mga babae.
mga ano ko no, nagsisimba ko no. May nagsisimba bang nagmumura? Okay lang naman, mapamura tayo isang beses, madulas. Pero ikaw nagsisimba ka, sabi nyo, maganda yung turo sa inyo ng kantutero yung pastor. Tapos, yan yung ginagawa nyo. Eh, naku po. Pigeon Reacts, mega love shoutout. Mary Joy Candido, shoutout po ah. Chair, may I know from the CHR if they are cognizant of the fact that KOJC is a religious organization? KOGC is a religious organization. Langhiya, lahat halos kay Buloy Vlogger, auto-delete post to na... Alam mo, itong mga vlogger na to ni Kibuloy, ay talagang wala namang mga bilang yan. Oo, mga manyakis din yan, mga supot nga lang. Oo. Kasi idol nila si Kibuloy eh. Sabi ni Marcolita, ito yung sabi niya, oh. Ito, pakinggan natin. KOJC is a religious organization. KOGC is a religious organization. Matanong kita, Marcolita. Tumingin ka sa akin, sa mga mata ko, kung nanonood ka man ngayon. Huwag kang pumikit-pikit dyan. Ayaw ko nang pipikit-pikit ka. Ito ay tayo. May religious organization ba na merong sinasaktan sa loob, pinagbabantaan yung buhay? Binabartulina? May religious organization ba na may hawak-hawak silang mga baril? May ganun ba? May ganun bang religious organization? O tanong ko lang naman, Marcolita. Okay? Meron bang ganun? Meron bang religious organization na ang pastor may mga baril? Meron bang religious organization na ang anak ng Diyos wala palang tiwala sa kapangyarihan niya? Kaya pala may baril. May ganun ba? Marcolita, estupido itong pastor yun na to eh. Sa totoo lang. Amo, anak ka ng Diyos tapos may baril ka? Utang ina. Paano ka naging anak ng Diyos kung may baril ka? Akala ko ba may power ka? Eh bakit kumakapit ka sa kapangyarihan ng baril? Ano to? Son of God ka? Eh ano to? Ba't may mga baril tong mga to? Sino kayang kalaban nito? Tinatablan ba si Lucifer ng baril? Sabi nyo bawal mag-usage dyan. Bawal mag-usage dyan sa kingdom, pero pwedeng humawak ng baril. Nakikita nyo yan? Ha? Nakikita nyo to? Ito ba yung religious group? Ito ba? Ito ba yung leader nyo? Murang magbuang. Ay, nako. Diba? Natatawa ako. Makapangyarihan ka, anak ka ng... You are the son of God. Pero anak ka lang pala ng tatay mo. Tuloy natin to. Yes, Your Honor. And considering, Madam Chair, that it is a religious sect, and sabi ni Andronico Tumulak, ang pangit ng pangalan mo. Buisit. Ang pangit talaga ng pangalan ni Tumulak. Binabayaran daw ako. Buang kang vlogger ka, binabayaran lang ka lang, putang ina mo. Inamin ko na nga, bayad ako ni YouTube. Bugbugin ko yung buong pamilya mo eh. Ulol ka. Tuloy natin to. I believe the CHR knows that several thousands of PNP members trooped to their compound and stayed there for several days, and I think up to today they're still there. Did you happen to investigate whether there are civil rights violated by the members of the PNP in encamping in their compound? Ito. Thank you, Your Honor. Ito sabi may comment dito, baka leader daw ng NPA si Kibuloy. Ako, naniniwala po. Naniniwala ako kasi may mga baril eh. Baka ginagamit lang nila yung mga word of God, pero
sa likod niyan, baka mga NPA yung iba dyan. Kasi nagpapalakas po sila eh. Diba? May mga private army sila. Nung hinanap yung mga barel, biglang nawala. Saan kaya napunta yun? Oh. Gina Englet, shoutout po Saan kaya napunta yung mga baril na yun? Biglang nawala. Kaya ako'y naniniwala imposible pong walang NPA dyan. Yes, the commission is investigating the incidents concerning the KOJC, Your Honor. What did you find out initially? The field or our regional office is still conducting its investigation, and we expect the regional office to submit its recommendation as the soonest, Your Honor. And yes, I agree with you that there are several rights that may be involved here. One of which is, as you mentioned, the religious Ma'am Mamita Star Talk, shoutout po. freedom of the KOJC members, and there may be other civil liberties that may be affected, Your Honor. Yes, and earlier, Madam Chair, we noted that the CHR acceded to one of our interpellators' proposition. Big Linda Dianito, kay Dennis Trinidad. Shout out. At salamat po sa 307 tamsak natin dyan. That preventive is the better side of the CHR's function, correct? Yes, Your Honor. And before everything else happened, like what you said, that there might have been several acts already done in violation of their civil and political rights, did you not bother to at least post some of your members or anybody there even before the events unfolded so that we could have prevented most of it, if not all? We had, Your Honor. In fact, we assigned at least 3 investigators in the area, Your Honor, as early as September 1. Did they have the power to restrain or even advise the members of the PNP as to the action that they should do in relation to possible violations of their political and civil rights? May tatlong alam mo, ito kasi yan, hindi lang naman kasi ang titingnan dyan yung sitwasyon ng mga kulto. Okay? Titingnan din po ang sitwasyon mga kapulisan dyan para maging balance, 'di ba? Oo, titingnan kung sino, kasi may mga pulis din pong nasaktan dyan. 'Di ba? May mga pulis din pong nasaktan. Wag yung ikaw Marcolita, wag mong titingnan na perpekto yung mga kulto mo. Yung mga pinoprotektahan mong kulto. Tingnan mo both sides kasi may nasaktan yan both sides. At tingnan mo sino yung pinaka-agresibo. Alam mo, yung mga kulto na nga yung agresibo, yan pa yung nagtatawag ng human rights. Pero sa panahon ni Digong, sinusukan niya yung human rights. Ha? Tingnan nyo both sides. Sino yung agresibo? Abay, kung nauna yung mga kulto, ba't nyo tutulungan yan? Deserve nila yan, di ba? They have no power to prevent, Your Honor. But they can advise. Eto, may nagsabi. KOGC ang number 1 na kalaban ng NPA. Kasi yan yung pinapalabas nila sa kanilang mga YouTube. Okay? Sa KOGC, yun yung pinapalabas nila. Nakalaban kuno nila ang NPA. Alam naman natin, mga fake news yung mga yan. Ako kasi hindi naniniwala na pag binalita nila, totoo na. Baliktarin nyo po yan. Yung sinasabi nilang kalaban nila yung NPA, kasapi po nila yung NPA sa totoo lang. Diba? Kasapi po nila. Kaya yung pinapakain sa inyong utak, yung sinasaksak sa inyong utak, nasasabing kalaban nila, well, hindi ako uto-uto. Iwan ko lang sa inyo. Diba? Pusilito, Migo, shoutout. Iwan ko lang sa inyo. Sino yung uto-uto? Diba? Tama mo, yung mga ang daming nilalabas nilang ka-fake newsan ngayon na sinasaktan daw sila, which is fake news yun. Sila yung naunang nananakit. Tapos ngayon, may nag-comment dyan, nabasa ko kanina na kalaban daw na lang yung NPA kasi yun yung pinapalabas nila sa mga balita nila. Diba? Pero baliktarin mo yun. State actors. Did they advise the state actors? Yes, Your Honor. In fact, And what did the state actors do after being advised? and, as we all know, Your Honor, they proceeded. Considering, Madam Chair, that it is a religious denomination, I would surmise that the worship services were interrupted
some activities connected with the religious belief might have Hindi ko maintindihan kung saan, alam mo Marcolita, sino ba kaya ang sinasamba nitong nitong mga pinagtatanggol mo na to? Oh. Sino kaya? Alam mo Marcolita, pukusan mo kaya yung yung mga diyan sa loob ng kingdom. Yung mga naabuso diyan sa loob. Oo, sila yung tingnan mo. 'Di ba? Wag na yung mga kung ano-ano pang it's a blokehan na yan. 'Di ba? Tingnan niyo, may mga diyan, may mga matagal nang gustong umalis sa kingdom. Di makaalis kasi mahigpit. 'Di ba? Wala namang karapatan si Kibuloy para i-hold yung mga tao diyan. 'Di ba? Yun yung tingnan mo, Marcolita. Wag yung mga kulto. Naku, ako, nakatatak na sa isip ko ang Marcolita na to. Ex ka sa akin, ex. Ganun ka talaga, oh. Ganyan ka sa akin, Marcolita. Sinasabi ko sa'yo. been interrupted. And these are serious violations of their political and civil rights. Maybe like marriage are being celebrated in that compound. Baptism probably. Ay, salamat po, VM Berevito na sa patamsak natin dyan. You might think activities that is related to their faith. And today, that is still existing. I think they're still prevented from doing that. What does the CHR intend to do or have done in the first place? Our regional office, Your Honor, is currently investigating the situation, monitoring the situation, and in fact, we already Investigating and monitoring, Mr. Chair, different ones, Your Honor. is not good enough. Considering the unfolding of events in several days and continuing up to today, I think CHR should do something because we need to protect them. Protecting their human rights is the center of the function of the CHR. Am I Yes, correct? yes, Your Honor. But before the commission acts on the situation and to perform whatever is necessary, we have to conclude our investigation. So we have to determine based on our By own investigation, sir, you mean you are able to identify the persons, the number of persons, and their acts, and the damage or damages suffered, or the number of acts that constituted violations of their civil and political rights? Yes, Your Honor. Those are among the details that we might need. And when can this committee receive a report so that probably even Congress can act on it and do something about it? Yes, Your Honor. As soon as the investigation is concluded, Your Honor, and the commission and bank. Do you have a time frame, sir? Ano may time frame na? Dude, Ay, some may ads, may ads. That's adorable. A few moments later. Stupid! I'm sorry for being insistent, but this is violation of civil and political rights. You need to protect people. We understand, Your Honor. That's why we directed our regional office to expedite the investigation. In fact, the region already submitted a few recommendations on a few rights involved. Kung mapapansin niyo po dito, ang side niya, nasa lang po, nasa mga kulto. Wala po dun sa mga inapi ng mga kulto, wala po sa kapulisan natin na mga nasaktan din. May maraming mga kapulisan na nasaktan din dyan. Diba? Maraming binastos, pinahiya, minura, sa harapan ng kamera, pinarayan. Ang atensyon, ang pagprotekta ni Marcolita, nandun lang sa mga kulto. One-sided po siya. Napaka one-sided po niya. Diba? Oo, kitang-kita naman eh. Tapos feeling niya kuno concern siya sa mga tao na nandyan sa QGC. Alam mo, kung saan ka concern, Marcolita, dito ka lang concern. Kaya, ewan ko lang, sa mga uto-uto, shout out sa mga nauto ni Marcolita, ha? Na sinasabing idol ko si Marcolita kasi pinagtatanggol ang QGC, ganun. Hoy, Marcolita, nandyan kayo, dapat nagsisilbi kayo sa mga Pilipino. Hindi lang sa mga kulto. Dapat buong bansa yung pinagsisilbihan nyo. Hindi kayo dapat one-sided. Diba? Wala, ang datingan ni Marcolita, one-sided. Ito kasi yung pinoprotektahan. Ito. Diba? As we know, the incident is continuing as of the moment, and we cannot finish. The investigation is continuing, Your Honor. At But least- as the regional office concludes one issue, they are required to submit it to the commission. Just while you're doing the investigation, at least you should have done something to prevent further. Ma'am Josephine Barrio, shoutout po ha. At sa lahat po na nandiyan, shoutout po sa inyo.
violations of human rights because hindi na po matitigil, baka hindi na rin matigil ang pag-imbestigahin nyo because while you are investigating, nagagawa pa rin po yung continuing violations of human rights. Can we Yes, expect, for example, a report by 5 o'clock this afternoon, Mr. Chair? Violation of human rights. 'Di ba? Ano? Nangyayari yan sa loob ng kingdom, Marcolita? Nangyayari yan sa loob ng kingdom, ah. Oh. Pero hindi mo pinagtatanggol yung parang nawalan ng karapatan sa sarili nila. Ang pinagtatanggol mo yung mga bastos. KO! Yung mga nakulong dyan, natrap dyan sa QGC nung wala pa yung mga kapulisan, ini-ignore mo lang. Duda ko may amo to si Marcolita. Pakilala mo naman yung amo mo sa publiko. Oo, para maging proud naman yung mga Pilipino. Iwan ko lang kung maging proud nga ba talaga. Diba? Mamers 1971, shoutout po ah. That would be impossible, Your Honor, because we will be waiting for the recommendations from the regional office, Your Honor. But So 5 o'clock tomorrow morning? Or 5 o'clock 3 days later? perhaps, Your Honor, after the September 10 meeting of the Commission and Bank, we may have decided on a certain matter. That will be 1 week from today. Eto, pag once may mahukay pa yung mga kapulisan natin dyan ng mga illegal sa KOGC, isa ka sa masisira, Marcolita. Kasi ang iisipin kasi ng mga tao, kaya pinagtatanggol ni Marcolita yung KOGC kasi baka may mahukay dyan eh, di ba? O pag may nahukay, pangalan mo rin yung masisira. Di ba? Yes, And Your we're expecting that there are a lot more violations will happen. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. A while ago, red tagging was mentioned, Mr. Chair. Yes, Your Honor. In the phrase red tagging, who is red? What is red? Red pertains to the communist, Your Honor, Can you be more specific? the CPP, NPA, and the Your Honor. Okay. Why would a person or a group be tagged as sympathetic to the red? Why? Well, I think that should be answered by the appropriate agency of the government, Your Honor. Yes, but you committed to study further. Yes, Your Honor. And so probably today, you might have an inkling as to why a person could be tagged as red as well. Actually, Your Honor, If you are sympathetic with the Reds, you can always be tagged as one of them, correct? it may be possible, Your Honor. There are instances where tagging is not only because you are sympathetic to the red. Well, based on the accounts of victims, Your Honor, the mere fact that they are serving the people, the poor people in a community, they are already tagged. The mere fact that they are advocating for a certain right, they are already tagged. So it depends on it's not up to the commission to answer the question, Your Honor. It's up to the government Oy, salamat po kay Leslie Hermosa, bago nating subscriber yan. agencies involved. In the I'm tagging, raising this Your Honor. point, sir, because Shirley they can Lupi, use shout a out. defense that we are only trying to help people. Like trying to protect their rights also, your human rights. This representation, Kaya tayo po, pumili po tayo ng matinong tao. No, hindi yung mga tatanga-tanga diyan sa Kongreso. May mga tatanga-tanga diyan sa Kongreso eh, sa totoo lang. Na mga makadutae, fruit China. Nako, marami po diyan. Lalo na diyan sa sa Senado. Pumili po tayo ng matino. Huwag po natin piliin yung katulad ni Marcolita. Kasi wala pong pagmamahal sa bansa yan. Walang pagmamahal sa mga Pilipino yan. Pero mahal niya ang mga kulto. Kasi nga naman sa kulto, may ganon. Nakikita mo to, Marcolita? Tingnan mo yung mata ko, hoy! Huwag kang titingin-tingin sa iba, sa akin ka lang tingin. Yun, ito yung, naku! Wala kang pagmamahal sa mga Pilipino. Wala kang pagmamahal sa bansa. Diba? for several days already, is fighting for the rights of ABS-CBN workers who have been denied of their rights to compensation, as already ruled by the Supreme Court by way of execution. Until today, they're struggling to get the rightful compensation already awarded by the Supreme Court. Ginawa ko po ito meeting with the NLRC officials themselves, including the Secretary of Labor. But I did that without making any resentment against the government. I did that because I want to help the people. I cannot be red tag, is it not, Mr. Chair? You want to help the people. Wow. Sana all. Kung ako yan, kung ako yung nandyan sa kalagayan mo, Marcolita,
I want to help the cults. Mga kulto. Gusto kong tulungan ng... kung ako nasa kalagayan mo, yun sasabihin ko, gusto kong tulungan ng pastor na manyakis. At yung mga miyembro niyang manyakis. Kung ako nasa kalagayan mo, ganun sasabihin ko. Kasi, malaki yung bayad sa akin. Ng manyakis na pastor. Sasabihin ko talaga dyan. Kung ako, yung nasa kalagayan mo. Ganun. Malaki yung bayad sa akin. So, kailangan kong ipagtanggol yan. Diba? Sus Mariusip. Well, it's an experience, Your Honor. You're not answering. Direct to the point tayo dito, Marcolita. Hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Okay? My question. I cannot be read back by doing that. You're on YouTube watching chill lo-fi hip-hop. But did you know that there's a YouTube music app where you can... Yes, Your Honor. Yes, thank you. Yun nga po yung gusto kong sabihin. If that group of persons cannot even, let's say, denounce the doings of the NPA, they can be read back. And that's understandable. Am I correct? I think we have to make this the If I am term asked- read, Your Honor, If I clear. am asked to denounce, for example, the works of the Reds, and I did not do it, I can be read back. At hindi ako pwedeng sisihin. Tama po? Well, At least tayo, alam naman natin na mali talaga yung mga pinagagawa ng mga miyembro ni Kibuloy, lalo na si Kibuloy. Pero magugulat na lang tayo, may mga nagtatanggol sa kanila. So alam na natin yung dahilan. Nabulag sila sa ganun. 'Di ba? Oo. experiences po ang Kaya nga walang pag-unlad yung bansang ito. Dahil sa mga tao na mga kurap, na mga bayaran. tao na pagka there are instances where people were asked to denounce the CPP, NPA, NDF, and once they refuse, they are tagged. Hindi ho namin ma-deny yun because there are claims. Pero kung that may halimbawa po ang pangyayari. gagawin nila, yung tulong lang talaga. Huwag mo na silang i-instigate. Sabihin na lang natin, tulong lang talaga. Huwag na nating instigate against the government para walang masabi sa atin. Hindi ka ma-red tag, hindi ba, sir? Wala ho dapat ma-red tag dahil sa lang sa pagtulong sa tao. Yes, sir. Tama po. Kung ginagawa mo rin yung tungkulin mo na wala ka nang binabanggit tungkol sa gobyerno, basta tulong lang, simple lang. Tama ba? Medyo broad ho kasi yung may binabanggit ka kontra sa gobyerno. Dahil ho when you Pagka redress nag-express ka ng grievances to the sentiments government, kasi, yung grievances kasi, Yes. wag mo nang sinasabi na yung grievance against the government. Talaga pong ganun eh. Kailangan natin pagtulong-tulungan ito. Ang government is doing what it can to protect our people. Ganun na lang. agree po ako doon. Kaya lang isa ho sa fundamental rights guaranteed by the Constitution is to redress government for grievances, Your Honor. Yes, sir. And But without- by addressing the government, But their without grievances, Your instilling Honor, in the people, no, yung sentimiento against the government, yun ang problema lang. That's the point. That's the dividing line. Para lang hindi tayo ma-red tag, so that we can keep ourselves from this side. Alam natin yung isang side. There should be a dividing line. may I be allowed, Your Honor? Kasi ang issue po sa red tagging is that hindi ho yung grievance eh. Hindi yung grievance because that's a fundamental right. No, but if you are doing The that, fact that- you might not be an Ay, shoutout kay Nestor Aseo, objective person to at least go into the Kailin Garcia. your commitment later on na makakraft tayo ng batas on red tagging because you are already opinionated. I'm only asking you that we should have a dividing line. Yes, Your Honor. Ay, shoutout kay Real Talk Chicago. Support po natin si Real Talk Chicago, mga pre. Isa din po yan sa sumusuporta sa ating Pangulo. Ayan. Ayan, para mapundahan niyo po yung channel, nakapin po. Ay, salamat. Ayan. But we have to be clear. What is red? We are very clear about Red it. is Excuse me. communism, Your Honor. And the mere fact that you are espousing the ideology of communism does not mean you are violating any law. The problem lies in the fact that CPP and NPA NDF was designated as terrorist under the anti-terror law. Madam when Chair, you last na lang. Buti na lang may kape. Bigla akong inanto kay Marcolita, no? Alam mo, Marcolita, umiinit yung ulo ko sa'yo. Sa totoo lang. Yung ulo ko sa gitna. Hindi dito, sa gitna. Nanggigil. K.O. Oo, nanggigil. Sabi ko, grabe to si Marcolita, no? Ang pinagsisilbihan yung mga kulto, pero yung mga Pilipino, nilaglag. Buong bansa nilaglag. Mas minahal yung kulto. Diba? To cut it short, the NTF-LCAC must do also some preventive measures. Yes, Your Honor, I agree. In fact, Okay. in our Excuse me. meeting with them, with the Please allow me NTF-LCAC, to first address the chairperson
Kasi parang nagsagutan natin. Yes. So, I'm sorry, Your Honor. The CHR is apologizing already, Madam Chair. Can you please state your last... So, yan, kasi nagsagutan na sila dyan eh. Oo, pero ang pansin ko dyan talaga, hindi ko alam kung sino yung amo ni Marcolita, no? Pero sana aminin ni Marcolita na, ito yung amo ko. Proud ako dito. Kasi mahilig ako sa ganun, 'di ba? Di mo kami maluluko, basta kami, at least tayo mga pre, tayo sa darating na eleksyon, na tayo? Alam na natin kung sino yung iboboto natin. At alam na natin kung sino yung ilalagay natin sa inidoro. Tandaan niyo po, sa darating na eleksyon, gagawin ko po 'yan. Isusulat ko yung mga pangalan na babagsak sa inidoro. Gagawan ko ng content 'yan. Oh, sa iniduro po ang bagsak ng mga yan. Tandaan nyo. Asar talo. Utang ina nyo. Diba?